Ngayong gabi, sa pool sa CCTV, barilan sa Navotas City, 2 patay. Ang naging mitsa, hindi na bayaran na 5 pisong pusta sa larong darts. Totoo ba may tik-tik? Kahit sino, mapapaisip sa naging karanasan ng isang ginang sa Baras, Rizal. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Nang dahil lang daw sa halagang 5 pisong pusta na hindi nabayaran, naging maalat pa sa asin ang ending ng sanang happy-happy na magkakatropa sa Navotas City. Nauwi kasi ito sa pamamaril at pagkakasawi ng 2 biktima. Parang eksena sa pelikula ang kuwang ito ng CCTV sa Barangay Daang Hari sa Navotas. Sa umpisa, kita nagkakairingan ang 2 panig. May mga umawat din hanggang sa maganap ang madugong ending. Base sa CCTV, 13 segundo lang ang lumipas mula nang bumunot at magkasa ng baril ang suspect na si Mark Justin MJ Ramoquillo, 21 anyos. Sa maikling panahon na ito, agad ding nautas ang kababata ni MJ na si Ryan Lee de la Cruz, 21 anyos, at tiyuhin nitong si Jerry Bisbal, 46 years old. Nagsimula raw ang lahat sa pustahan ng halaga hindi 5,000 piso, hindi 500 piso, kundi 5 piso lamang. Pustahan lang daw sa dart. Parang hindi raw yata nagbayad yung anak ko. 5 piso, dart lang. Pataasan lang ng kung sino tumusok ng dart spin. Simula nun, binanatan niya yung anak ko. Sa gitna ng suntukan, biglang naisipan pa ni Ryan na kumuha ng kutsilyo. Naawat naman ito ng mga kaanak, ang ama niyang si Jeffrey at kapatid nitong si Jerry. Gulat ako, nagwawala na, may nakumukuha na ng kutsilya. Doon ako nagising. Nung inabol ko yung anak ko, bumaba. Inaawat namin nung kapatid ko, si Jerry nga, yung namatay. Nung makuha namin yung kutsilyo, lumabas doon sa pinakakanto hanggang sa magkagulo na po. Ngunit nakita ng tatay ni MJ ang kutsilyo, kung ano-ano ang naglaro sa isip ng mga ito. Pagkuha ng kapatid ko, nakita nung yung ama nung bumarel. Mali yung pagkakaintindi ng ama, akala siguro kutsilyo hugot ng kapatid ko. Pero hindi niya alam na galing sa awat yon na tinabi lang ng kapatid ko. Hanggang sa dumating yung anak niya, pinagbabaril na yung kapatid ko. Sa gitna ng mainit na pagtatalo, biglang bumunot ng baril si MJ at walang pag-aalinlangan na pinaputukan si Jerry. Tumakbo si Jerry pero binaril siya ng patalikod. Pagbagsak sa kalsada, nagmamakaawa pang biktima pero tinutukan at binaril muli siya ni MJ. Harap-harapan yun, pati yung kapatid ko. Mga tulala nga kami ng anak ko bago kami barilin. Yun yung kapatid ko. Talaga yung pagkabaril, kitang-kita ko talaga, harapang. Tumatakbo na yung kapatid ko, inabol ng inabol. 6 na putok yun eh. Matapos masigurong napuruan si Jerry, isinunod naman ni MJ ang tulala ng si Ryan. Unang putok pa lang, bumulagta na ang biktima. Subalit hindi pa rin nakontentong suspect. Tinutukan niyang muli ang kababata sa kamuling pinaputukan. Nung malimpungatan ako, binabaril na yung kapatid ko sa ulo. Nagkaroon ako ng lakas ng loob na tumakbo para maatak ko yung anak ko. Yung pagkahatak ko sa anak ko, kasi talig yung hatak ko para makatakbo. Dahil hindi na makagalaw eh. Yung pinutukan na kami. Nung pagkaputok, bumagsak na yung anak ko, nadapa ako. Nakita pa sa CCTV na mabilis na tumakas si MJ
matapos ang magkakambal na pamamaril. Si Jeffrey, hindi makapaniwalang wala ng buhay ang anak. Napalood na lamang siya sa harap nito. Sakit, sobra. Kasi hindi ko mailabas nung araw ni yung mga nasama ng loob ko. Umiiyak ako ng walang luha. Hindi ka man lang dalawin ng gutom o antok. Dahil hindi mo talaga matanggap na ganun mangyayari. Hindi ko maipaliwanag yung galit ko kung galit ba dun sa pumatay o galit ba sa nangyari. Mabait po yung si Ryan. Even though na makulit lang talaga as normal na pero napaka-sweet po ng anak ko. Wala kang problema tapos masipag po talaga mag-aral yun. Matataas yung grade. Pangarap niya pa talagang makapagtapos. Kaya hindi ko talaga akalain mangyayari sa kanya yun. Hindi niya talaga deserve. Hinang-hina si Gladeline habang nagkukwento tungkol sa panganay niyang si Ryan. Mahigit 9 years siyang OFW at si Ryan ang nagpapalakas sa kanyang loob. Nito lang nakaraang taon, nagkasakit siya. Si Ryan mismo ang nangulit na umuwi na siya sa Pilipinas. Kung kailan naman na kumpleto ang kanilang pamilya, saka pa nangyari ang trahedya. One time din kasi noon, tawag siya sa akin, iyak siya ng iyak. Kasi napanaginipan niyang araw na may nangyari sa akin. Sabi ko, walang mangyayari sa akin basta mag-aral ka lang. Yun lang lagi kong hinihil. Nung nagsabi siya, Mama, uwi ka na. Gusto kitang makasama. Tapos, pag-uwi ko, ganito lang din. Mabait naman na po na papa, tsaka hindi nakakalimutan yung responsibilidad sa mga anak. Tsaka lalo sa mga nakakababata akong kapatid. Pagdating sa pagkain o sa mga bagay na kailangan namin, lagi siyang alive na alive. Kasi kahit sabi mo yung totoo, hindi ko siya totoong tatay kasi siya yung tumayong, since wala pa akong isang taon, siya talaga yung tumayong tatay ko. Mga alaala na lang ang babaunin ni Denmark mula sa kanyang Papa Jerry. Si Jeffrey naman, lubos ang panghihinayang at pagsisisi. Siguro rin talaga tanggap nangyari sa kapatid ko, maawat din. Harap-harapan ko pang pinatay. Siguro rin tanggap talaga na wala yung anak ko. Hindi naalis sa isipan ko na sinisisi ko sa sarili ko. Sana tinulak ko na lang anak ko. Ako na lang okay na, iyakap ko na lang. Para kahit papaano, yung tama sa akin lang. Kaya nung nilibing yung anak ko, masama rin loob. Hindi ko talaga sinilip. Ang malaking tanong ngayon, saan nakakuha ng baril ang suspect na si MJ? Hindi ko alam rin. Gulat nga lang ako, may baril. Bago pa nga yung baril ko. Madakip pa kaya ng mga otoridad ang suspect na si Mark Justin? Susunod na yan, dito sa Kapatid Mo. Nagsampa na ng kaso ang pamilya nina Jerry at Ryan laban sa 21 anyos na suspect na si Mark Justin. Subalit, ito ang isa sa mga lumabas na katanungan. Saan nga ba nanggaling ang baril na kanyang ginamit sa krimen? January 28, pasado 2:00 pa lang na madaling araw. Pero napakarami ng nagkumpulang tao sa iskinitang ito sa Navotas. May nagkakarambulan, meron ding umaawat. Walang ano-ano, biglang nagpaputok ng baril ang 21 anyos na si MJ. Dalawa ang dead on the spot. Kabilang ang kanyang kababata na si Ryan nang dahil lamang sa pusta sa larong darts. Masakit yun. Kahit sino namang ama, wala namang nagangad ng ama para ganun. Hindi ko talaga tanggap. Yung nangyari na yun, lagi pumapasok sa isip ko, yung pamamaril sa kapatid ko at saka sa anak ko. Maganda na pala, tinulak ko na lang yung anak ko. Baling tumama na lang, masubsob siya sa pader. Mailigtas lang ang buhay niya. Kahit ako na lang tamaan, hawa ko rin sa anak ko yun. Matagal na silang magkakakilala ni MJ. Pero walang nakakaalam sa kanila na meron itong armas at marunong itong mamaril. Kaya palaisipan pa rin para sa pamilya ng mga biktima kung saan nga ba nanggaling ang kanyang baril. Walang gulat lang talaga ako nung pinutokan nila yung kapatid ko. Hindi ko alam rin. Gulat nga lang ako may baril. Bago pa nga yung baril ko. Sabi naman ng Navotas PNP,
Kahit nagpapatuloy pa ang manhunt operation sa suspect na si MJ, sigurado ng kaso laban sa kanya dahil matibay na ebidensya ang mga video na kuha ng CCTV. Based sa aming tracking team, araw na ito, umalis agad yung suspect natin. And pati yung pamilya actually umalis na rin. Wala na dyan sa lugar nila. And ongoing yung tracking namin. And at the same time, pinapalo up na rin para malabasan ito ng warrant of arrest. Para kahit saan siya pumunta, any police officers na makano, pwede nilang mahuli ito. So, yung tracking team namin, andun pa rin, tuloy-tuloy pa rin, in coordination with the victims para at least may mga idea sila, i-inform namin nila kami agad para mahuli itong suspect na ito. Pero as of today, wala na, hindi na umuwi dyan dito sa Nabutas. Ngunit para sa nagluluksang pamilya, hindi tuluyang makakamit ang hustisya hanggat hindi napapanagot si MJ sa kanyang nagawa. Kaya naman, nagdesisyon na ang kanilang pamilya na lumapit sa inyong lingkod. At bakit may baril nga po? Yan ang subject na ongoing ng investigation namin kung bakit may baril itong ating suspect. And based sa verification namin with the FEO, wala namang nakapangalan sa kanya na license na baril under dito sa ating suspect. Gusto ko lang pong magkaroon ng hustisya sa nangyari sa anak ko, sir. Yun lang po talaga. Mahuli po si Mark Justin Ramukilyo. Kasi po, kinuhaan niya po ng magandang kinabukasan yung anak ko. May pangarap po yung anak ko makapagtapos. Hustisya lang po, Sir Rafi. Hustisya lang po talaga. Ngayon, naihatid na sa kanilang huling hantungan sina Ryan at Jerry. Habang buhay na babaunin ng kanilang mga kaanak ang masasayang alaala kasama sila. Ang kanilang dasal, masuklian ang naging kabutihan ng dalawa nilang kaanak sa pamamagitan ng hustisya. Sana tulungan nyo lang kami. Kayo na lang manguwisensya doon sa pumatay sa inyo para lumabas. Sa kapatid ko, kung mag-alala tol, suportahan namin yung anak mo. Yun lang naman may tutulong na. Hanggang sa pag-aaral. Mabantay naman kami lagi dyan. Mamimiss ko siya kasi yung kulit niya, kasi naiwan ko siya dito. Tapos, iiwan niya lang din ako bigla. Gusto ko talaga bigyan ng katarungan yung pagkawala ng anak ko. Gusto ko pong mahuli yung gumawa sa anak ko. Sana't pa talaga. Hindi niya talaga deserve yun eh. Binugbog na nila tapos hindi pa sila nakontento. Lubos kayong makakaasa dito sa kapatid mo, maging wanted sa radyo, na hindi kami titigil hanggat hindi napapanagot ang nasa likod ng walang kabuluhang pagpatay kina Ryan at Jerry. Susunod, naniniwala ka ba sa tiktik? O yung uri ng aswang na may mahabang dila at kumukuha ng sanggol mula sa tiyan ng buntis? Ito ang sinasabing hindi makapagpatulog sa isang buntis na ginang sa Rizal. Ang buong kwento, susunod na sa kapatid mo. Sa mga nagdadalang tao, normal lang ang maging sobrang ingat, lalo kung ito ay first baby. Pero ang mag-asawang ito sa Baras, Rizal, higit pa sa pag-iingat ang ginawa dahil sa nakakakilabot nilang karanasan. Kuha ito ni Jade sa loob mismo ng kanilang bahay sa Baras, Rizal. Pasado alas 12 ng hating gabi noong February 10.
Noong panahong yon, halos 8 buwan na siyang buntis. Kaya hindi talaga siya mapalagay sa mga yabag sa bubungan. Nagulat ako kasi biglang parang may biglang nabagsak sa bubong. Tapos ayun, pinapakiramdaman ko, tapos nag-video na ako nun kasi hindi talaga ako mapakalit. Sobrang likot ng tiyan ko, si baby sobrang likot sa tiyan ko, tapos sumasakit na siya. Ayun, ginigising ko yung partner ko, hindi siya magising. Parang magising siya pero wala lang sa kanya, tapos ayun, natatakot na ako. Kinabukasan, nagtanong-tanong si Jade sa mga kapitbahay kung may narinig silang kumakaluskos sa kanilang bubong. Lahat sila, ang isinagot ay oo. Maging ang kinakasama niyang si John, alam ang nangyayari. Ngunit sa hindi niya malamang dahilan, hindi siya makabangon. Aware po ako. Kaya alam ko po yun, yung pag-gising ng umaga. Alam ko po yung nangyari. Pero hindi ko lang po talaga kayang itayo yung sarili ko na parang may kumukontra sa katawan ko na bumangon, gumising. Alam ko po yung nangyari ng video. Kaya nung kinabukasan po, pumunta po doon sa may likod po ng bahay na yan. Tapos chinek ko po yung bubong, makapal naman, hindi naman kayang yupiin ng daliri ko, ng kamay ko. Sabi ko, hindi kaya ng pusa yun. February 18, dis oras ng gabi uli. Nagbalik ang tila palakad-lakad sa kanilang bubungan. Sa pagkakataong ito, alerto na si John. Kumuha siya ng patpat para itaboy ang nilalang. Pinilit ko na pong gisingin yung katawan ko. Parang kaya ko na pong yung sarili ko kasi umaga na po. Sabi ko, hindi ko na palalagpasin to kasi naulit na naman Mag-ina ko na yung nakasalalay. Pagka February 18 po, bumalik po siya. No, 4 AM talaga, ginising ko na yung partner ko, ayun, nagising siya. Tapos parang kinakaskas na niya yung sa harap ng higaan. Kinakaskas na niya parang sa kuko niya. Nararamdaman ko talaga. Tapos gumising po yung partner ko. Sabi ko, kumuha ka ng stick, tusukin mo na lang yung bubong. Tapos ayun, pagtusok niya, biglang may lumipad po. Gumapang tas lumipad. Pagtusok ko po sa bubong, kita naman po sa video. Bigla pong tumakbo na bambilis. Di naman po pusahin kasi ang lalaki ng hakbang Parang tao po talaga na parang tik-tik. Lahat ng mga kapitbahay, iisa ang sinasabi. Tik-tik ang gumagambala kay Jade tuwing gabi. Nagtanong po ako kay Tito kung may narinig ba sila. Sabi nila, oo daw, para daw may malakas na naglalakad, ganun daw. Tapos, ayun, wala lang sa akin yun kasi sabi nga nila na daw, tik-tik na daw yun. So, nagtanong din ako dito. Sabi ng kapitbahay namin na, ayun, tik-tik nga yun kasi 8 months na daw ako na daw sa kanila, mabangon na daw yung tiyan ko na, si baby daw. Tapos, delikado daw yun. Nakuha ng tik-tik ang pangalan nito sa tunog na nililikaw manaw nito tuwing gabi. May kasabihan pa na kapag malakas at parang malapit ang tunog, ibig sabihin malayo pa ito. Ngunit habang palayo at pahina, mag-ingat dahil malapit na ito. Umaakyat daw ang tik-tik sa mga bubong ng bahay. Saka ibinababa ang malasinulig na dila sa siwang ng kisame para maabot ang tiyan ng buntis at sipsipin ang bata sa loob. Kahindik-hindik kong isipin. Kaya sina Jade at John hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Humingi na sila ng payo sa matatanda nilang kaanak. Tumawag po yung lola ko po na sa side po ni mama. Sabi po sa amin na magsaboy din po kami asin sa paligid ng bahay, sa bubong, tsaka sa bintana. Maglagay rin po ng bawang para daw po pangontra hindi na bumalik. Natutulog na po ako na nakaitim lahat. Tapos kahit ginawa ko po pero pa rin, nung time na bumalik siya, nakaitim po ako lahat nun, ma'am. Pero nagsuot din ako ng itim, tapos kinakabahan na ako pag natutulog. Sa pakikipagkwentuhan ng aming team kina Jade at John, meron pa silang inamin sa amin. Ayun, nung nasa Murong po kami, nagstay kami dun. Lagi kasi akong mag-isa dun Natatakot din ako kasi pag natutulog ako, parang basta hindi ako mapakali dun. Sabi ko sa kanya, "Lab, gumising ka nga, tingnan mo nga sa labas, may parang naglalakad talaga." Tapos binabaliwala lang namin yun, ma'am. Sabi ko, umalis na nga lang tayo dito kasi hindi ako komportable ngayon. Parang sumunod data siya dito, ma'am
Bali, minsan po, nagchat-chat po siya sa akin na natutulog po siya, may nakatim daw ng matanda sa may kwarto, tapos sa may damitan, lagay ng damitan, sa may basket po, mayroon daw bata na nakatayo. Sabi ko, baka guni-gunil mo lang yan kasi natutulog kayo, baka namalikmata ka lang. Nang tumagal, nararanasan na rin mismo ni John ang kinukwentong kababalaghan ni Jade. Isang beses po nung nagpa-check up po siya sa Morong, tapos pagbalik ko po dun sa inuupahan namin, hindi po alos nakatulog kasi parang may nakatingin nga sa akin, nararamdaman ko lang po pero hindi ko po siya nakikita. Kasi 7, hindi po nakatulog, parang may nakatingin lagi sa akin, pinatay ko lang po yung mga ilaw para makaidlip ako kahit konti lang. Sa totoo lang, hindi naniniwala sa tiktik si Jade. Ngunit ngayon, aminado siyang napapaisip dahil may kamag-anak ding nagkaroon ng parehas na karanasan. Yung stepmother ko kasi nung nagbuntis siya ng kambal po, nung gilid ng namin bahay namin, nilalagyan talaga ni Papa ng cross, sign of cross kasi meron talagang parang maingay na hindi namin maintindihan. Minsan may umiiyak. Yung stepmother ko kasi siya naniniwala sa mga ganyan. Minsan po nagsunog siya ng guma para pag yung amoy daw para hindi daw lumalapit. Di po ako naniniwala sa tiktik pero simula po yung nangyari po sa Maguindanao, naniwala na rin po ako. May basihan kaya ang haka-haka ng mga kapitbahay at kaanak ni John at Jade na sila ay tinitiktikan na ng tiktik. Ang resulta ng ating investigasyon sa pagbabalik ng kapatid mo. Samut-sari ang klase ng aswang at multo sa kwentong bayan sa Pilipinas. Pagdating sa sinasabing pumuputakti sa buntis, tiktik ang pinakasikat na uri. Ngunit sabi mismo ng eksperto, ang ganitong paniniwala may hugot din sa instinct ng tao o sa kanyang likas na kutob. Parang malaking ibon, paniki o isang halimaw na may pakpak. Sa kwentong bayan, ganyan ang paglalarawan sa aswang na tiktik na dumadapo sa bubungan ng mga bahay na may nakatirang buntis. First baby pa lang ni na Jade at John, kaya ganoon na lang ang kilabot nila sa kakaibang naranasan. Nung 8 months na po yung tiyan ko, doon na po maraming nagpaparamdam. Tapos nung isang gabi na na hindi ako mapakali. Nagulat ako kasi parang may biglang nabagsak sa bubong. Bali, minsan po, nagchat-chat po siya sa akin na natutulog po siya, may nakatim daw ng matanda sa may kwarto, tapos sa may damitan, lagay ng damitan, sa may basket po, mayroon daw bata na nakatayo. Pagpatak nga ng gabi, may lumalagabog na sa kanilang bubungan. Sabi nga nila na tiktik na daw yun. So nagtanong din ako dito. Sabi ng kapitbahay namin na, ayun, tiktik nga yun kasi 8 months na daw ako na daw sa kanila, mabangon na daw yung tiyan ko. Matapos ang dalawang insidenteng ito na nakunan ng cellphone video, nagdesisyon na ang mag-asawa na umalis sa inupahang bahay. Lumipat sila sa isang kwartong malapit lamang sa tirahan ng mga magulang ni John. Maliit lamang ito, pero sa mismong bakuran may pangontra. Hindi na po kami masyado natatakot sa ngayon, pero may konti pa naman po. Kasi ang pagkakaalam po namin, takot po ang titik sa tinik po ng suha, puno ng suha. Yung tinutuluyan po namin yung maliit na kwarto dito, yung may puno po siya ng suha sa likod po. Kaya hindi po kami nangangamba na balikan kami ng tiktik. March 22, 2026, isinilang din ang pangalan nilang si Baby Cade ng ligtas at malusog. Nung lumabas siya po, healthy po siya, normal po, ayun po. Sobrang saya, ma'am. Naiyak pa nga ako nun, Ngayon, 3 months old na si Baby Cade. Ngunit may natanggap silang babala. Nabasa lang po din namin sa mga nagko-comment po sa sa video na pinost namin kasi nag-viral po siya. Nabasa lang po niya tapos sinabi lang po sa akin na may chance pa rin palang bumalik ang tiktik kahit na lumabas na yung sanggol. Lagi ko po siyang binabantayan po. Feel ko po, hindi naman siya bumabalik ngayon. Tuwing gabi po, pag natutulog kami, nasa gitna na po namin si Cade po.
para safe talaga. Kahit nandito lang kami sa Kubo. Kaya naman, sa puntong ito, kami na mismong dumulog sa isang eksperto. Unang tanong sa lahat, saan ba nanggaling ang paniniwala sa tiktik? Ang tiktik ay sinaunang paniniwala na ng ating mga ninuno. Napansin ng mga Kastila, lalong-lalo na sa Kabisayaan, na may paniniwala sa isang klase ng halimaw na tinatawag na tiktik. Merong dalawang bersyon ng kung anong tiktik. Yung isa ay mismong siya yung halimaw na nangangain ng tao, lalong-lalo na mga sanggol at mga buntis. Pero ang isa ring bersyon, ito ay ang sugo ng aswang. Bago dumating ang aswang, nauuna ang tiktik at nag-aanyo ito ng ibon. Kaya dito nga nakuha yung Tagalog word na tiktikan, ibig sabihin mag-espiya. Kaming mga anthropologists, ang palagay namin dito, ito ang paraan ng ating mga ninuno na sinasabi sa mga buntis na masela ng pagbubuntis, kaya't mag-ingat kayo. Huwag kayong basta kung ano-anong kilos, nagpapabaya. So sa pamamagitan ng pananakot, ito ang paraan para mag-ingat ang ating mga kapwa Pilipino na nagdadalang tao. Kung ating isipin, ang mga ito ay madalas na simbolismo ng ating mga kinakatakutan patungkol sa kaligtasan ng ating mga pamilya, lalo na ng mga sanggol. Sa uli, totoo man ang tiktik o hindi, masasabing pinakamabisa pa rin sa lahat ng anting-anting ang maingat na pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak at ang panalangin. Sobrang saya, ma'am. Naiyak pa nga ako nun, ma'am eh. Dahil? Ayun po, okay lang siya, wala siyang ibang nararamdaman or ano sa kanya. Dahil normal po siya. Bali, ang naisip ko pong tanging paraan para lang po mawala yung takot is manalangin lang po sa Ama. Marami sa mga istoryang ating itinampok ang pumukaw sa mga damdamin. Mayroon ding nagpabilib at mayroon ding mga panawagan na sa tulong ng inyong lingkod, tuluyan ding nadinig at naaksyonan. Dandaan mo itong baka! Sabay-sabay tayong naantig sa kwento ng batang si Stephanie. Nasa edad ng 2 taong gulang, literal na parang pasa ng mundo dahil sa bukol na halos sumakop sa kanang bahagi ng kanyang katawan. Mula po nasasin na pupunan ko po siya. May bukol na po siya. Tapos mga bandang mga 5 months siya, nagsimula na siyang palaki ng palaki yung bukol po niya. Hanggang ngayon po, nag 2 years old siya. Tuloy-tuloy po yung paglaki ng bukol niya. Hindi na siya makatayo, tulad nung dati na magtakbo-takbo pa siya. Tapos magpanay-iyak na lang po siya. Panay-higa na lang. Pilit na nagsumikap ang mag-asawa. Pero sa tulad nila na ika nga, isang kahig, isang tuka, talagang hindi madali. Ano lang po kami na baba lang yung bigay sa akin. Hindi ako nakapasok mga isang buwan ng gitna. Kaya pinaano ko ba na dito ng ba. Kaya nakamalis ako sa trabaho. Makasakasya lang po sa abot ng mabutan ng wali. Napa ng paraan na bili yung gamot niya kung ano. Kapag gising sa umaga po is hindi pa po ako masyadong makagalaw niyan kasi magpanaiyak pa po siya. Saka pa po ako makagawa-gawa sa bahay pag tulog na po siya kasi pagising po yan, ma'am, pag mawala ako sa tabi niya, umiiyak po yan, magwawala po yan. Gusto niya lagi lang ako nakahawak sa kanya. Ayaw po niya halos magpaiwan, ma'am. Kaya pag tulog siya, doon luto ako, laba, bus plato, walis, yun po, ma'am. Tapos pag gising naman niya, balik na naman ako, upo na naman ako, tabi ako sa kanya. Nang makarating sa inyong lingkod ang viral video ni Baby Stephanie, agad na inilapit ng aming team sa Rizal Medical Center ang kanyang kaso. Dito agad siyang nabigyan ng diagnosis
at yan ay cystic hygroma. Nangyayari yon pag nagkakaroon ng problem sa lymphatic system or sa lymphatic vessels natin. Pag nagkakaroon ng problema dun sa lymphatic vessels, nagkakaroon ng bara, nagkukumpul-kumpul, lumalaki sila, so dun naiipon yung tubig. Kaya siya lumalaki. Okay din, pero pag 3 linggo lamang mula nang makipag-ugnayan kami sa Rizal Medical Center, sumalang na sa operasyon si Baby Stephanie. Siyempre, kinakabahan ako, ma'am. Babalik-balik ako sa nurse station kasi umabot na ng limang oras. Nagtanong ako doon, sabi ko, nurse, ano po, kumusta po yung anak ko kasi medyo ilang oras na. Sabi nung nurse, wala pa po kaming update, ma'am. Antayin mo lang, tatawagin ka lang po. Pagkatapos nung bumaba pa talaga ako ng OR, ma'am, kinakabahan na talaga ako, hindi ako mapakali. Kaya doon sinabi na, for procedure pa sila, matagal-tagal daw po yung gagawin para kay Stephanie. Kaya medyo kumalma-kalma na naman ako na nakausap ko yung doon sa operating room po. Makalipas ang halos kalahating araw ng paghihintay, sa wakas, nakalabas na ng operating room si Baby Stephanie. Sakay ka brum-brum, sakay aning. O tawagin mo Tito AM. Napakalaki na nga ng pagbabago kung pagkukumparahin noon at ngayon. At si Baby Stephanie, aba, parang naramdaman agad ang laki ng iginaan ng kanyang katawan. Nasa recovery room po siya. Pagbukas pa lang po ng pinto, ma'am, nasalubong ko na yung kinargahan ng anak ko. Doon po, ma'am, sobrang saya ko, ma'am, kasi bihira lang yung bata na ganun, ma'am, na kaka-opera pa lang pero bumangon. Bumangon siya, sabi niya, mama, hindi ko ma-explain yung naramdaman ko, ma'am. Tumalong-talon po talaga ako sa tuwa, ma'am. Kasi nakita ko yung anak ko na ganun, wala na siyang bukol. Tapos, inano niya talaga kamay ko, mama, tayo, tatayo daw siya. Bumangon siya, ma'am, tinukod niya yung kamay niya na operado. Sabi ni Doc Gao, bilib ako sa anak mo. Pira lang bata na ganyan, na operahan tapos bumangon. Survivor ang anak mo, napakapalaban daw. Ayun, ma'am, di ko talaga ma-explain yung naramdaman ko. Sabi ko, Doc, sobrang tuwa ako na naoperahan na yung anak ko. Kahit sila, Doc, natuwa sa laki ng isinigla ni Baby Stephanie matapos ang operasyon. second na session namin ng sclerotherapy, nung na-admit siya na mismo yung umuupo without assistance. Lubos kami nagpapasalamat sa Rizal Medical Center na mabilis at matagumpay na naisagawa ang operasyon para maalis ang napakalaking bukol sa katawan ni Baby Stephanie. 3 days bago kami na-discharge. Doon pa lang po sa ospital, ma'am, sa ward. Napakalikot na niya, ma'am. Kahit sa Pico pa, ma'am, napakadaldal daw. Tapos sobrang energetic daw ng anak ko. Hanggang nakauwi na kami, ma'am, mga ilang araw, nakalakad na po siya dito. Nagagawa niya na yung gusto niya. Kahit may bitbit pa siya na sa gilid niya, yung hose, pero pinipilit niya na lumakad na siya lang talaga, ma'am. Hanggang ngayon, ma'am, nakakaano na siya. Kakalakad po talaga siya na siya lang, hindi na hinahawakan. Sumasayaw-sayaw na siya ulit, kumakanta. Sa 17 kilos, ma'am, ngayon naging na lang siya, 12. Ang prosesong ito naisagawa sa tulong ng mga kapatid natin sa Rizal Medical Center. Yung operation niya is part of a series of planned treatment sa kanya. So nagawa na yung part na nagtanggal or nagdebulk kami ng bukol dun sa arm. Kasi yun yung bulk ng problem na yung sa arm. Actually, hindi pa talaga lahat. May natira pa kasi plano nun is talaga, debulking lang. Kasi may mga parts na nakadikit yung nerve. So if pipilitin siya na kasamang matanggal, baka kasi hindi na magalaw yung kamay or hindi na, tas mawalan ng pakiramdam. So yung part na yon, sinave muna namin, babalikan na lang siya ulit later on. Pero mostly natanggal na. Sa bilis na naisagawa ang operasyon, ako na mismo ang nag-imbita sa kanila sa ating opisina upang personal kong makongratulate si Baby Stephanie. Hello baby, huwag ka matakot sa akin, kaibigan tayo.
Pag ma-admit kami din talagang dalawa na sa ospital kasi kailangan dalawa yung watcher doon. Kaya nahinto siya sa trabaho muna ngayon. Nahinto ngayon? Opo. Sus, walang trabaho. Paano ng mga pangailangan ni baby? May ano na po siya, minsan po may extrahan po siya doon sa amin. Paano kung walang ma-extrahan? Hanap po ng paraan, sir. Sige, bigyan ko ng extra. Ako na. Ito po, meron akong 50,000. Ito, bigay ko po sa inyo. Sige po, tanggapin niyo po. Hello, baby. Oh, baby, saan ito? Ay, huwag si baby, si mami, ha? Thank you po. Sige, wala ka naman po. Baka pwedeng puhunan kung meron kang alam na maliit na negosyo. Opo, sir. Tapos mga gamot-gamot kay baby. At kung kailangan pang mga gamutan, therapy, sagot ko po yun, ha? Salamat, sir. Walang anuman po. Okay po, sir. Salamat ko talaga, sir, na nakaano kami sa inyo, na natulungan siya, na operahan siya kaagad, sir. Pagtapos niya ng operasyon, sir, pagka-discharge namin, mga 2 days sa bahay kami, nakalakad na talaga siya. Praise the Lord. Yes, Okay. sir. Kaya lang Galing. salamat kami kay God at sa iyo din po. Of course, kay God po. Ako po yung ginamit ng instrumento. Yun po yung importante pasalamatan natin. Paglilinaw naman ni Doc, malayo pa. Pero malayo na ang narating ng paghilom ni Baby Steph. Ilang medical procedures na lang ang dapat gawin para sa kanyang tuluyang paggaling. Actually, combination siya. Kasi 3 areas kasi yung may problem. Yung sa arm, sa neck, tsaka sa chest. So, 3 areas yung involved. Per area, yung combination nga ng surgery tsaka sclerotherapy yung gagawin. So, naumpisahan na ng surgery tsaka 2 sessions ng sclerotherapy yung sa arm. Tapos nakapag-sclerotherapy na din sa neck. Yung mga succeeding nun, may mga surgery at sclerotherapy pa sa neck tsaka sa chest. Sa bawat delikadong kondisyon na tulad ng kay Baby Steph, naroon palagi ang agam-agam at desperasyon, lalo't hindi biro ang kahit anong klase ng pagpapagamot. Ngunit kung ang kapalit nito ay matatamis na ngiti at magandang kinabukasan para sa isang musmos na tulad niya, sulit ang lahat ng sakripisyo at tulong. Para po kay Sir Alfie Tulfo, Sir, maraming salamat po na dahil po sa inyo na-operahan po yung anak ko. Napakalaking blessing niyo po na dumating sa amin. 2 taon po na dala-dala niya yung bukol niya. Ngayon po na naoperahan na siya, bumabalik na po yung sigla niya. Thankful po kami sa inyo, Sir Alfie Tulfo. Maraming salamat po. Sana marami pa kayong matulungan po na mga taong nangangailangan ng tulong, mga mahihirap. God bless po sa iyo, sir, at sa buong pamilya niyo po. Salamat po. Idol. Rafi. Tulfo. God bless. Lengkes. Dito man magtatapos ang episode na ito. Makakaasa kayo na ang aming pagtulong at pagbibigay ng pag-asa palagi magpapatuloy. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.